doors. Palihog tindogan tanan. Dayawon, ready, sing. Dayawon ang Diyos nga Amay, Anak kag Espiritu niya, mga binuhat nga tanan, sa langit kag sa duta man. Amen. Salamat. Mamati naman kita sa ihatag sa ato niya choir. Yung mga lingkod ng tanan. Where
Okay, thank you, good choir. The whole wide world for Jesus. Bilog na kalibutan. Mero ang pulong sa Diyos should be preached. Diba? Muna sa Acts 1, sa Acts chapter 1 verse 8. Siling ni Ginoong Hesus, all power is given unto me. But ye shall be my witnesses, both in Jerusalem and in Samaria and unto Judea and unto the uttermost part of the earth. Amo na ang scope, ang coverage siyang inatawag naton nga buluhaton, missions, no? So this month we focus on missions. Okay? Ang nagligan niya semana, nagligan niya mga sinemana, we talk about it. And when we say missions, ano gani ang pag-define naton sa missions? Any activity, this is just a simple definition of the word missions, okay? Any spiritual activity in which Christians are involved in world evangelization. Ang anano man nga buluhaton sa Dios, nga ang Kristohanon nagapakigbahin sa pagpalapnag sa maayong balita, bisan pa sa aton mga household, sa aton neighbors, sa bilog nga bahin sa kalibutan, we consider it as missions, okay? What about mission? Ang Kristohanon may mission kita. Magsiling nga mission gani ang imo objective, ang target, kung ano ang plano sa Dios kabuhi ta. When you talk about mission, it is the loving work of God to bring humankind to Himself as a church. So, in short, ang mission sa kada isa sa aton is to bring a person to Jesus. Di ba mo nang ginhambal dira sa, di nga makita ang Great Commission? Great Commission, di makita? Permit na mo sulit-sulit. Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Nagambal ang Ginoo, siling ni Ginoong Hesus. By the way, sino gina-addressan ni Jesus at that time? Because that was after Jesus Christ resurrected from the grave. Ang gina-addressan niya, hindi lamang isa, dua katao. But He addressed people, Christians, disciples I mean. Kag ang mga disciples, we are part of their work. That's why when we talk about the Great Commission, it covers a lot of people, from the disciples of Jesus going through the modern disciples or the Christians. Ano ganina? Abi, let's try to memorize that. Matthew 28:18 to 20. Ano kuno? Sila ni Jesus, all power is given unto me in heaven and in earth. And then, go ye, therefore, and make disciples. Ang make disciples, it has something to do with teaching all nations. Go ye, therefore, and teach all nations. Ano kuno? Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Teaching them, what? To observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. End of the age, or end of time. So, that is the promise of Jesus. And that is not the promise, but that is the Great Commission. When you talk about Great Commission, it is the greatest command of God. It is imperative. It is a command. Ginsugo na sa Diyos nga ang iapulong iwali sa kadaman nga mga katawan kag himuon naton nga disipulo o kon gintuton-an ang mga katawhan. Making disciples is the greatest mandate of the Lord. Hindi lang na iya para sa mga pastor sa damo sila nga, ay para lang sa mga pastor ang pagwali sa maayong balita. Para lang sa mga pastor ang pagpangdaog sa kalag. Para lang sa mga pastor ang pag-disciple sa mga katawan. No, it's everybody's, all Christians. That is our mandate. Kung ikaw, Kristohanon, may hulubaton ng siling, those who have Christ in their hearts are considered, what? Missionary. And those who do not have Christ in their hearts are considered
mission field. Kung nakabaton ka kay Jesus nga imong Savior, you are a missionary. Ang wala nakabaton kay Kristo, ang iya tagipusoon na wala Kristo, amo nang natawag naton mission field. So kadamo mga katuran sa mga tao nga wala pa nakakilala sa Ginoo. Bisan diri sa Philippines, pilang population ng Philippines subong? Sobra 100 million, di ba? I think mga 120, siguro 120 million. Hindi lang ko ka isaktugid nga figure. In terms of statistics, more than 100 million ang Filipinos. But the question is, pila ka porsyento dira ang matutuod nga mga tumuloo, matutuod nga Kristiyano? Ayan, masiling tao, well, the Philippines is the only Christian nation in the Far East. But I would like to tell you, it's different when you talk about being a Christian loosely and being a Christian specifically. Okay, there are so many people, especially even Filipinos, who do not know the Lord Jesus. Presumption na iya mga kauturan, nga Kristiyano sila. But the question is, what do you mean by a Christian? A Christian is a follower of Jesus. Christian. What are the words, or what is the root word of Christians? Christian, I mean, Christ, and then plus the suffix I-A-N. And what does I-A-N suggest? It is a follower of Jesus. Christ and those who are following Christ are called Christians. Okay? Masiling ka nga tanan-tanan ng mga Pilipino, Kristiyano na gid. Pila ka porsyento sa mga Pilipino ang matutuon nga nagasunod kay Kristo. Diba? You can match them. You can see it with their lives. Dire sa aton, sa aton lang mga neighborhood, how many people are Christians? Are you truly a believer of God? Are you truly a Christian? How many of us can say, Pastor, ay Kristiyano ako. I have received, I have believed in the Lord Jesus Christ, my Savior. Raise your hands. Sigurado na gid? Ha? Okay? Very good. Very good. Clap your hands for yourself. Congratulations. Why? Because to be a Christian is a gift of God, right? Ephesians chapter 2 verse 8, nagasiling. For by grace, are we saved through faith, and that not of ourselves. It is the gift of God. So being a Christian, to be saved is a gift from the Lord. Hindi na yung tinguhaan mo nga, naluwas ko kay may religion kay mo. Ang muna ginasiling naton, ang religion ta, hindi niya makadala sa aton sa langit. Religion cannot save a person, only Jesus can make us Christians. So, sining adlaw, or today, we are going to focus on the most important topic that we have to understand. Nabalo ka si Pablo, unting ibasa ito kay na ang Romans chapter 10, tabla ni Brother Nido. Parte ini sa desire ni Pablo. Sila ni Apostol Pablo sa verse number 1, niya brethren, minadresan niya mga kauturan dito sa Roma. Niya mga kauturan, ano ko no? My heart's desire and prayer to God is that Israel, ano ko no? Might be saved. So masiling ka karon, Israel na luwas na naya kay sila mga nasyon sa Diyos. Now, take note. Ang Israel, kabalo ka, they are chosen people of God. They are chosen people of God. But the question is, tanan ba lang ang mga Hudiyo pakadto sa langit? The answer is absolutely no. They were chosen as a nation. Take note of that. As a nation. But it's a different story when we talk about they were chosen by God for salvation. Kaya kadamo ang mga Hudiyo nga wala nagtuo sa Ginoo. Basahon mo the Old Testament books. You will find many Jews who were not able to believe in the true God of Israel. So, ano yung prayer ni Pablo? My heart's desire and prayer to God is that Israel might be saved. Maluwas ang mga kay Kristo nga manuluwas.
It's a fact. Diba? Gapati sila yung they came from Abraham. But why sila nagapati? Solely that Jesus Christ died on the cross for them. John 1:12, diba? But as many as receive Him, to them give it. John 1:11, He came unto His own. Sino nang kadto sa akuling mga nasyon? Si Jesus. He came unto His own, and His own receive Him not. But, sa verse 12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Tiyan mo na yung pangamuyo ni Pablo. Pangamuyo niya bawa ang pangamuyo ko nga ang akon nga mga kauturan magkalaluwas. Amo na yung hambalya diri sa dason nga mga verses. Although nga hindi ko maka-expose gid sini verse by verse, kay ti kalipot sa aton time. Pero ari lang ho sa verse number 30 nagasiling, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang bisan sino nga magtawag sa ngalan sa Ginoo. Tiyan mo nang kung tanaw mo da ang line of thinking ni Pablo nga wala na nga madamo sa mga Hudiyo ay kilala sa Ginoo. Kay ano kuno? They have a zeal of God but not according to knowledge. May ara sila kabugatan o kon excitement sa Dios pero hindi tadlong, hindi insakto. Okay? Ang ilaya, of course, ang ila pagdumdum niya nga kung gasunod sila sa kasuguan ni Moses, they will be justified. Diba? Amo na nga ginahambal dira sang verse number 4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. So si Kristo amo ang katumanan sang tanan, hindi kay ang kasuguan ni Moses, hindi ang religion, hindi mayong buhat. Okay? Ang kaluwasan ginahambal ni Pablo, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Amo na ang pinaka-bottom line sang hambal ni Pablo. So in other words, si Pablo nagahambal na nungod sang balatyagon niya sa pagdala sang tao sa tiilan sang Ginoo. As a matter of fact, kung tanaw mo da sa 1 Corinthians 9:19 to 22, by the way, damo nga mga verses, yata ko sa inyo, subong nga, lain sa nagliliga, diyan nga nag-expose ako sa mga passage sa Bible. Pero subong, I will give you verses parte sa sininga topiko. Sila ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 9:19 to 22, for though I be free from all men, yet I have made myself servant unto all, that, arangan daw niya, I might gain the more. Ari pagin sa verse 20, and unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews. To them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law. Sa verse number 21, nagasiling siya, to them that are without law, as unto law, being not without law to God, but under the law of Christ, that I might gain them that are without law. Verse number 22, to the weak became as weak, that I might gain the weak. I am made all things unto all men, that I might gain by all means save some. Ano ini? Amo nang balatyagon ni Pablo nga ara ang passion sa sa pag-share sang pulong sa Dios, sa pagdala sang tao sa tiilan sang Ginoo. What is that? Simple way, it is called winning souls for Jesus. Kagamo na guro ang tawag sang iban, soul winning. Diba? So, amo niyang desire ni Pablo. Anywhere he goes, ang balatyagon, makita ni Pablo ang tao, ang iyang ginandom, ini nga tao makakilala sa Ginoo, maluwas. Ano nga maluwas? Maluwas sa kasalanan, kag maluwas sa silot sa Dios nga mong impyerno. Amo na ang pinaka bottom line sa hambal ni Pablo. Nga ang tao, nga si Pablo naghandom gid nga ang tao madalan niya sa tiilan sa Ginoo tungod sa madamo nga mga rason. So amo nang ginatawag naton nga soul winning mga kauturan. Okay? Siling pa ni Carl Nelson, president sang Transform Minnesota niya, churches that faithfully and winsomely proclaim the hope of the gospel and hold true to biblical teaching are the churches that are growing. Ari no?
ginambal natin to sa nagligad, nga ang kunang isa ka iglesia, wa ay nag-focus sa Great Commission sa Ginoo, way rason kung mag-exister kita sa ining kalibutan. What is the purpose? Why the church exists? It's because of the mandate of God. We are saved not only that when we die, we go to heaven. Amo na kalabanan, panumdum ta lang, no? Bo, kung mapatay ko, makakadto ko sa langit. Ina, kung mapatay ka na. Pero kung ari ka pa sa kalibutan, what is your mission? Diba? What is God's purpose for your life? Amo ni siling ni Carl Nelson, nami man ni hambalya nga mga kasimbahanan nga matutom sa pagproclaim sa paglaom sa mga balita. Hold true to biblical teaching that are churches that are growing. Tuod, no? Nagagrow ang church. Hindi lamang nagagrow by numbers, but they are growing by maturity. Kaya mo na importante mga kauturan. That's why nga kung magsiling kita soul winning. Okay? Mutungin basa ta kay na may kaang tanan ato sa soul winning. Pagpangdaog sang kalag. Anong kalag? Kalag sa tao. Pero sa aton may kalag kita, hindi ba? Masiling iban, pastor, anong pag-define mo sa kalag? Ang kalag, amo ina ang part sang aton nga immaterial nature nga naghatag sa aton awareness sang aton nga environment. Okay? What about the spirit? The spirit is the part of our immaterial nature that communicates with God. And by the way, ining aton nga soul kag spirit, they are just one. Immaterial part sang tao. Kundi ang tao, duha ka bahin, material component, pero bala subong may lawas, ang makita ako sa inyo, makita nyo sa akon, amo na yung natawag nga body. Okay? Lawas. Kung mapatay yung lawas, di na ma-confine. Patyo, sa duta, sa grave. That is the essence, o kung that is the last part, kung diin makadtong aton kalag. Ang lawas, I mean. So, yun yung lawas na temporary lang eh. Nga, aman, siling sang Genesis 2:7, ang ining lawas, ginporma ni San Diyos sa sa duta. Kag kung inihalin sa duta, kung mapatay kita, where shall we go? Balik sa duta. Temporaryo lang. Bisan ano sa imo kagwapa? Bisan ano sa imo kagwapo? Bisan ano pang-kolorite mo da? Bisan ano kadamo sang kwarta mo? Kung mapatay ang tao, ang katapusan niyang kalantuan, amo ang lulubngan. But what about the soul? Kasi lingko, ang tao, duha ka component mo, material component, amo ng lawas ta. Ining temporaryo lang, na kung mapatay ta, sa ibok makadto. But about the next component ng tao, spiritual component. Amo ni spiritual component, mga kauturan, yung kung mapatay kita, amo ni ma-separate sa body ta. During death, hindi lang death, ang meaning niya, na separation. When we talk about physical death, it is the separation of the soul from the body. Ano nagasiparar? Ang body kung ang soul? Ang soul. Amo na pag, magsili, last breath mo, abe, ang soul gagwa na sa lawas mo, kag inang soul mo may kaladtuan. Soul or spirit, because they are being used interchangeably. Inang soul o kung spirit may kaladtuan. Dua. Either sa langit o kung sa impyerno. Amo na ginawalit ang mga kauturan. That's why we win souls. Hindi lang mga dala natin ang tao sa tilan sa Diyos. Nga samtang buhi siya, nagakabuhi siya sa Ginoo, ginaglorify ang Ginoo. But in the end, ini nga tao nga nadala ta sa Ginoo, hindi lamang nga nagakabuhi sa kay Kristo, kung mapatay na siya, makadto siya sa langit. That's why, siling sang Bible, may wisdom sa pagdaog sang kalag. Dibla mo na siling sang Proverbs 11:30. The fruit of the righteous is a tree of life. Ginakumparar ang fruit of the righteous sa tree of life. This is a metaphor. Fruit of the righteous, tree of life. Ano ang fruit of the righteous? Ang bunga sa matarong, kaangay siya sang tree of life. Okay? Ang tree of life niya, amo nang ginhambal sa Bible, Genesis, no? But silingon, ang tree of life ni it has something to do with a lasting fruit, lasting effect. He that winneth souls is wise. Siya nga nagadaog sang kalag, maalam. Of course, hindi ina evangelism, Mr. Yandi,
Diri sa 11:30 sang Proverbs. Ginagamit ta ini just to try to understand nga ako na matarong nga tao nagadala sang kaayuhan sa madamo. Ti labi na gid ko ng isa ka tawo na sa pagkabuhi ang matarong sa tubangan sa Dios. Ang madamo man sa mga tao nga madala sa pagkabuhi man ni matarong sa tubangan sa Dios, that life, that person is winning another soul. Pero, amo na hambal ko kay na sa inyo. Diri sa New Testament, may kaangtanan man niya sa aktual nga pagpangdaog sang kalagsang tao. Alright? Now, pamangkot amo ni. Kaya lipot sang timpot, ano? Why winning souls is wise? Nga ang maalam ang isa ka tao kung nagadala siya sang kalags sa ilan sang Diyos. Abi, anong sabat? May sabat ka mo? Nga ginambal sang Ginoo nga the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Siya nga nagapangdaog sang kalag, maalam. Sino man ang number one nga nagapangdaog sang kalag? Si Jesus. Di ba? Example in terms of winning souls for God. So, nga rin si Jesus sa kalibutan, anong obraya? Basahan mo na sa Mark chapter 3. Nagkari si Kristo sa kalibutan, nagod nga kwaon o kung magpili siya sa mga disciples niya para ano? Number one, tuduan sila. Tudloan sila sa pagwalis, pagtudlo, pagpangtabog sa mga demonyo, kag ano pagid? Sila mangin galamiton sang Ginoo para sa ako galing ipadala niya sila. Later on, they will become not only disciples but they will become apostles. So, ara sa balatyagon sa Dios. Ngang sino man nga magtuo sa iya, mangin galamiton para sa iban. Amo ni ang ginambal sang Ginoo. So, why winning souls is wise? Nga maalam ang tao kung nakadala siya sang tao sa ilan sang Ginoo. Sabi, anong sabat? Ako na lang masabat. Akong pamangkot, akon man sabat. Kaya kung lang istorya din mo, daw ay tao din. O sige, may tao man, no? Ari ang sabat. Nga, pagsiling sa Bible nga, winning soul is wise. Ari sabat ni Pablo. Ari sabat sa Biblia. Because, number one, it is God's command. Okay? Nga ginasugo kita sang Ginoo nga ang tao sugiran mo sang word of God. You disciple him. And the first thing that you have to disciple a person, madala mo siya sa Ginoo, of course, una gid, mashiran mo siya sang gospel, nga siya makasasala, siya nagakinalan sang manuluwas nga si Kristo, kag ini nga tao, kung nashiran mo na sang gospel, kag nagtuo na siya sa Dios, that's the start of making disciple for that person. Ano ko na siling ni Jesus gani? Teaching them to observe right after you have shared to him. Make disciples of all nations, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So it is God's command. Nga God's command because it is found in the Great Commission. Ano nang sulit-sulit na permi? Go ye therefore and teach all nations, make disciples. Nga ang pagdaog sang katauhan o kung sang tao sa ilan sang Diyos is a wise decision. Wise move. Because it is God's command. It is the command of God. To whom is this command given? To everyone. To us. To me, as a pastor. To you, as Christians. So it is God's command. Sugo sa Diyos. Kung sugo sa Diyos, dapat tumanon. Who is the one commanding us? Who is the one giving the command? Amuning Matthew chapter 28, this is imperative. Kinanglan tumanon. Okay? Now, amo na hambal ni Jesus sa mga disciples man mismo. Niya, follow me and I will make you fishers of men. Amo na mga disciples, they were fishers of fish before, but when the Lord invited them to follow Him, they believe in Jesus, disciples sila, Jesus made them fishers of men. Amo man hambal ni Ginoong Hesus sa mga disciples sa blat,
Remember, chapter 5 sang Luke, that was the time when the disciples went fishing. Bilog nga gabi, lapangwa, ula sila kwa. Pangisda sila, bilog nga gabi, wala sila kwa. Sila ni Jesus, may isda ka mo? Nila wala. Cast your net on the right side of the boat, and you will have a great catch. Siling ni Pedro, Lord, the whole night nga nagpangisda kami, wala kami kwa. But, at your word, sa sugo mo, tumano namon. Kag sang gintuman nilang Ginoo, what happened? Damo sa isda ang ilang nakuha. In the end, sila ni Jesus, siling sang verse number 10, and so was also James, John's, fear not, sila ni Jesus. Henceforth, thou shalt catch men. Amo na ginasulit-sulit ko bala ang word nga catch sa verse number 10. The word catch comes from the Greek word zogreo, meaning to catch alive. Catch alive. Dakpon para buhion. Amo ning obra sang Ginoo, kung madakpan niyang kabuhi ta, Ginoo ginatagaan niya sang meaning ang kabuhi ta, ginabuhi niya kita, patay kita sa sala, pero sa nadakpan kita ni Jesus, ginbuhi niya kita, nagikan sa sala, sa kasalanan. Kagamo na, ang diferensya, kung si Satanas makadakop sang kabuhi sang tao, anong ginahimo ni Satanas? Ginagubaya ang kabuhi sang tao. How many lives of people today are being destroyed by Satan? Paano niya nagubaon ang kabuhi sang tao? Of course, pagi sa bisyo, pagi sa druga, di ba? Pagi sa mga social media, pagi sa mga computer games, sa muna nga kung mga young people, bisan adult, you have to be careful of what you are doing. Hampang kamo, internet games, way ka kabalo, these are being used by Satan to destroy lives of people. Amo na kung ikaw ginikanan, you have to watch out kung anong ginaobra sa bata mo. Kung anong ginahampang niya sa computer. Kung ano ang mga online nga mga games ang ginahampangan sa bata mo. Muna liga to, tabots ka, di nga takluban to, no? Itong duha ka minors ang gintiron lang nga estudyante man nga iban, 3 patay, damo na pilasan. Ang mga pulis nagasuspitso nga na hook to sila sa online games. Either sa Gorbox o kung sa ano pa nang isa kampang na isa na kampang ganina, basta may box. Roblox, di ba? Hindi ko nakabalo, magampang. Kamo kabalo kamo? Sino kabalo? Tiyato, gampang. Ariel, take note kung isa ka pamatanon ka, o kung mga adult, hindi ka mo ya magtilaw-tilaw mo sila. Baw tilaw-tilawan ta na. Bagay curious ko na blampang mo. Way ko na bla kabalo sang Roblox na ang natawag, sang Gorbox na ang tawag. Don't try it. If you do not want to destroy your life. Nga ako way ka kabalo. Ano kaya madula sa life mo? Di ba? Singanong ka nga, ay ka inosente sa imo ya, ay ka ignorante sa imo ya, amo na ni subong nga trend, way ka pakabalo. Di ano gid ang perdehon mo? Di ba? Kaya there are so many things nga ignorante kita. Ako bisan ako ignorante ko sa madamo ang butang. Pero I do not think nga kung ignorante ako sa sini nga butang, maguba may problema sa kabuhi ko. Ang mga tao nga nagatilaw-tilaw, muna sa una sang hubin-hubin tabla. Kita mo kapanigarilyo, gainom, sila kang tilaw-tilawan tam nabi, kung anong sabor na sang kay kuway kagatilaw-tilaw na, daw kwan kay mo, daw socially deviate kay mo ya. Nga kon may nag-amo-amo sila, ikaw ya, wala. Masiling sila nga, daw bakla, kay mo ya, way kagamon eh. Ti kita sa una kung hindi ta gusto nga tawgon ta muna. Itilaw-tilaw ka man niya hasta sa ulay kung malulong ka, hapos na magsulod budlay nga gwa, di ba? Oh, hapos lang magsulod.
Nga hapos, tilaw-tilawan, bugay-dugay, kabalo ka na na. Pero ang problema, pag nakabalo ka na, ang excitement ara, ang sadya ara, daw hindi ka na magawa. Kamatabo sa mga young people. Tiyan mo na mo ni Satanas, damo sa mga attractive nga mga butang nga ginagamit ni Satanas just to destroy lives of people. Amo nang ginimo niya kay Eve, di ba? Sila niya kay Eve, Eve, nagsiling bala ang Diyos nga di niyo ni pagkaunon? Sila ni Eve. Kay permi may natulok-tulok ni Eva ang prutas. Di ba nagambal ang Diyos kay Adan? Sila sa Diyos kay Adan, pwede niya makaon ng mga prutas dito sa garden, but ang sa tunga na, hindi niya pagkaonon because you will surely die. Anong ambal ni Eva? Oo, nagsiling ang Diyos, hindi na mo na pag kaunon, kag tandugon, kay basi, mapatay kami, hamak mo ng pag-into ya kay Eva. Nga gininto ya si Eva. Anong pag-into? Nga naintuan si Eva, number 1, nagpati si Eva nga, hindi ko na pagtandugon. Nagambal ang Diyos, hindi pagtandugon? Nagambal, wala. Wala. Ang ambalang ka Diyos, sang Ginoo kay Adan, hindi niyo na pagkaunon. Kaya kung kaunon niya na, mapatay ka mo dayon. Ano sila ni Eva? Sila kay Satanas, kung hindi ko na naman pagtandugon, pagkaunon, kay basi, mapatay kami. Tiyamak mo na ng pag-into. Basi. Anong basi? Wala kasiguruhan. Nagambal ang Diyos nga, mapatay ka mo dayon, di kay basi. Amo na mga katauhan, no? Inainto ni Satanas. Kaya amo na dire, ginambal ko, advice to mga people, hindi mo pagubaon ang kabuhi mo, paagi sa mga butang ginagamit sa Satanas. Nga masiling kang kasadya, bisan mga may edad na, ano nang kalabanan nampang sang iban? ML. Ang ML na, sabi mo, nagaguba man na sang imo time. Ano pagid? Inabulang nga panahon, scatter. Sila isang kilala ko, pastor, bagi bala scatter, nakabayad ko sa akong bill sa electricity. Ang gubato, oo, nakakuan ko, nagdaog ko sa scatter, nakabayad ko sa kuryente. Pagkadason ng mga binulan, sabi ko sa te, kamusta ang scatter mo? Nya, galuya. Pastor, ang kuha ni Mrs. ang cellphone ko. Nga 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 kay scatter ng obra ko, abi mo. Why na ko ga obra? Di kay mekaniko na siya. Ang iya mga customer, ipabayaan niya. Di unti, why na sa customer? Hindi pwede tada kahulam. Daw siling ko, mirisi. Sa ako lang ba guling mo na? Lasing gano'n ko, mirisi mo na. Kaya abiya guro scatter, kabalo ka mag-scatter? Sino kabalo di scatter? Ha? Nung kayo na pala daw, pawala ka lang. Sige. Sure nga way kaya sa may nakabalo? Very good, very good. Congratulations. Kay wala ka mo ga intrada. Tuod. Hindi pag intra-intrahe ang mga butang nga inatanaw mo makaguba sa life mo. Bisan mango ka sa scatter, hindi pag tilaw-tilawi nga mag-scatter. Kay mas scatter gid ang utok mo, kagang kabuhi mo mas-scatter. Okay? Amo lang way lang tindihan sa iban. Ari sila ni Jesus sa mga disciples niya, ari sa mga disciples siya. Kundi nakadakop sila sa mga damong isda, tungkol nagpati sila sa Ginoo. Sila Ginoong Hesus sa sundan niyo ko. Follow me. Follow me. And I will make you fishers of men. From now on, you will not catch fish anymore, but you will catch men. Ano po sila yung catch men? Makadakop ka mo sa tao para buhion ang tao. That's the purpose of the gospel. You become a Christian and your life will be a blessing to other people. You know what?
I one of those. Sa hindi pa ako Kristiyano, damo man ta sa mga bisyos kabuhi ta. I learned to smoke, I learned to drink. Ang wala ko lang naintrahan na pang chicks. Inom, sigarilyo. Paano ko na natunan? Pagi sa mga grupo. Diba? Sa mga barkada mo. Hapos lang. Pudupod ka lang na sa ila. Dugay-dugay, kabalo ko na mag-inom, kabalo ko na mag-garilyo. But you know what? So nakilala ko si Jesus nga akong Savior. Gasakay ako sa jeep, abi sa una. Kung may nagapanagarilyo sa tupad ko. Primero, nagbalik ang akong gana. Sigarilyo. But you know what? I knew that I was a true believer at the time. I have accepted the Lord as my Savior. I asked the Lord to take control of my life. And then I prayed to the Lord, Lord, if you want to use me, Lord, please change me. So, uli bala, mga kauturan, sa dalayon kong panimaw sa sigarilyo, uwain ako na namian, daw nalainan ako. Amo nang himuon sa Diyos sa imo, kon ikaw matutuon na Kristohanon, kaakigan mo ang sala. Pero kung hindi ka Kristiyano, palangga mo ang sala. Amo nang siling sa 2 Corinthians 5:17, if any man, be in Christ. What will happen? He will become a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. There's a great change when I am saved. Hindi pala kanta mo na. There's a great change since I was saved. 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 Ano ko no? The things I used to do, I do them no more. The places I used to go, I go there no more. Diba? The books I used to read, I read them no more. The things I love to see, I see them no more. What is that? It is simply the work of transformation. Kung ikaw matutuon ng bag-o sa Diyos, it's because you are being changed by the power of God. Amoy na ang dala. Kung ikaw nag-share sa Word of God, nagatudlo ng kaluwasan kay Kristo, kagang pagbag-o sang kabuhi ala kay Kristo. Diba? Kay kung hindi mo na paghimuon, anong matabo? Huwag kabalo ang mga katawan kung paano sila kung paano sila maluwas, kung paano sila magkabuhi sa Ginoo. Amo na ang masiling kita. Damo man ang Pilipino, mga Kristiyano, I would like to say that is just being used loosely. Nga matutuo dira, ang aton mga handom, mga kauturan, among makakilala sila sa Ginoo. Muna ginambalang ng mga parents, kung ikaw ginikanan, kung ang bata mo, tudluan parte sa Ginoo, you have to welcome that. You have to welcome that. Amo na, one time, dire, may isa ka pamatanon nga naghiwat, may schedule kami for baptism. Siling sang isa pastor sa Dason Guru, basit di kuya kaupod sa baptism nga aman. Nya kaya nga akong tita nagpugong sa akon nga hindi ko kuno mag-upod kay reliyon na. Yom lang ko areo. Ihambal mo sa iya. Ang pagsunod sa Ginoo, ha? Pagsunod sa pagkabuhi nga bag-o. Karon, ari ang pamangkot. Sino ang gusto mo sundon? Ang Ginoo o kon si Satanas? Sa ilang kabagay. Whom would you like to follow? Satan or God? Masunod ka sa Diyos, hindi sa gusto? Sige. Ano nga mga butang nga gusto yan mo ni mo? O, manahor ka. Mapaubog ka.
Ano pa da nga mga butang nga himuon mo, nga malipay siya. Do you think malipay siya kung maghubog-hubugan ka? Muslim, hindi. Do what I say, but do not follow what I do. Do mo lang marurambal sa tao, no? Pero mo na yung punto. Nang isa katao ra kay Kristo, it's because ang Biblia laman, ang pulong laman sa Diyos, makakambyo sa kabuhi sa tao. Eh. Why na? Amo na may isa ka preacher nga siling, we cannot change the world. Take note, we cannot change the world except individual in the world is changed. And we cannot change an individual except he will be molded by the hands of the master. Liwaton ko. Hindi nato na bago ang tanan niya tao sa kalibutan. We cannot change the world unless individual in the world is changed. Amo na ang change yung ginatawag. It starts with an individual person. Sa akon, sa imo. Kung gusto mo ang pamilya mo makakilala sa Diyos, una ka nga magkilala sa Ginoo. Hindi kayo pabutol ban. O yun abi kayong mga tao ay galiwat. Ikaw, what about you? Have you experienced a changed life? Kung wala, do not expect people to change. Diba? Tiyan mo ni, command sa Diyos. Nga ngang tao sugira naton sang pulong sang Ginoo, agud nga sila mga follower sila ni Kristo, they will become disciples of Jesus. Not our disciple, not my disciple, but the followers or a disciple of Jesus Christ. Nga this is God's greatest mandate. Amo na yung mandate sang Ginoo sa mga disciples. Mangisda sila ni Jesus, tapos nga nangisda kamo, follow me, I will make you fishers of men. This is the work that God has entrusted to us. Di ba? Sila sa isa kalubaton, the primary assignment of a Christian is soul winning. Assignment mo, soul winning. Win souls for Jesus. Why? Because this is part of discipleship. Paano ma-disciple ang tao? Una gid, maluwas siya. Hindi ba pwede nga discipleship? Why na luwas ang tao? Mga followers ni Kristo? Una anay mga followers ni Kristo, paagi sa ano? Paagi sa kaluwasan sa kalagya. That should be the starting point of discipleship. Ari ang nami ang reward sila ni Daniel, sila sang Ginoo sa Daniel 12:3. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament. And they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Wow. No? Basta may command gani ang Diyos, may corresponding blessing. Take note Abin nyo, ariyo, basta naghambal ang Biblia, may ara na siyang corresponding yung promise dira. Hindi ya gisa masiling ka nga, do paribla kay nanay kung magsiling nanay. Pati yan niyo kay tagaan ta karon sang hindi bilang gisa mga ginikanan ta may nakaakibat man nga blessing no. Amo man sa Ginoo. So Ginoo ya sobra pa. Pag siling sa Dios, seek first the kingdom of God and His righteousness. Anong saad sa Dios? All these things shall be added unto you. Damo da sa mga command ang Ginoo dira. Proverbs chapter 3. Ano kuno ang balyada? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Alright. Kadua. Nga wise ang pagpangdaog sa kalagstilan sa Diyos sa ikadua nga rason. Because there is hell. Anong hell? Pero nagligad. So magligad ba? Sakay ko sa jeep. Gasinggit ang ano ni? Ang sa jeep bala na? Ano pa daw na? Ha? Ang barker. Anong isa ka term sa barker? Dispatcher, wrong nga. Uli ka sa kayo sa jeep, kanto da sa kano. Nya Capitol Hill.
Gayom-yom ko nung Capitol Hill, Capitol Hill. Ang namin niya kaya, Capitol Hills, di ba? Hindi ka, Capitol Hill. Din ka mo sa Lupwes S? Mamigo mo ko sa oras niya, sino nga ng bata mo? Niya si Alec. Niya si Alec, bala may ginabitbit nga Caltech. Ayam, what, no? Capitol Hill. Ang hell ya, impyerno na. Pero, ang lugar ya, Capitol Hills. So, nga dapat kita magdaog sa kalagstilan sa Diyos. Hindi lamang para magkambyo ang life sang tao. Muna ang balko niya sa inyo. Unless nga Ginoo unless madala nato ang tao sa tilan sa Diyos, kambyon sang Diyos ang kabuhi iya. Di ba? And it's good. It's a wonderful thing. Nga mabalaan mo nga baw ini nga tao sang una baw kalain sa iya kabuhi. Pero karon tanawa kay Kristiyano na siya. Life is meaningful for him. Di ba? Damo sa mga tao nga ang ila kabuhi. Pero sa testimonies nagligan ni Dolphy Jr. pamati lang ko ba ko namin sa testimony, no? Drug addict siya sa una. Bata ni Dolphy, bala? Hindi kwartahan. Sa una ko nagpagusto lang siya mo. Oh, priso. Damo sa may ginimo ang katuntuhan. Napriso siya. Kaya nanging drug addict, damo sa mga krimen na himo. Sa uli nakakilala siya kay Jesus Christ. Sa nakilala si Jesus Christ, dito yung naintindihan ang meaning sa kabuhi. Ang kabuhi, gali, hindi naton dapat usikan sa mga bagay nga wala pulos. Ti karon kay Kristiyano na siya, nangin pastor na siya. He is now a pastor. Ti si pamangkot siya, nyati, pastor, karon kay pastor ka na, paano na mo na anong kinanglanon niyo? Kaysa una, manggaranon ka, karon kay pastor ka. Ang mga manggad mo to, alin sa una kay Dolphy, way ito. Ito sila niya, the Lord is so gracious that the Lord supports my need. Wala ko na ginulsol, nga nagsunod ako sa Ginoo, nga nagpastor ako, sa nakilala ko sa Jesus. Mati niya bilang testimony ni Dolphy Jr. kay grabing mano ka mo, matandog kagid sang life niya. Amo na ang rason, amo na mga kauturan, ang epekto kung ang isa ka tao madala mo sa Ginoo, kambyon sang Ginoo kabuhi iya, kag he will never be the same again. Wala? Pamangkot ko sa imo, what about your life? Ang kabuhi mo yan, ano? Naka-experience ka na sa pagbago sang Ginoo sa kabuhi mo? O, yan, masiling ka, pastor, daw ay man ko sa may nabalaan, daw ay man sang pagbago sa kabuhi mo. Abi mo ko na, no? You need to examine yourself before the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya ang Bible nagatudlo, if any man be in Christ, you will become a new creature in Jesus Christ. Tiyan mo nang una. Nga dapat naton, tuyuyan ang tao sa ilan sa Diyos. Nga dapat naton, dagon ang tao sa ilan sa Diyos. It's because we want people to experience the transformed life. Kadua, okay, are, medyo maburubugat ni gawa. Because there is hell. Ano ang hell ngayon na tawag? Impyerno. Amo na ang balsang Revelations chapter 20 verse 14 to 15. Sila isang Bible, this is the time when during the judgment of Jesus, sa ginatawag Great White Throne Judgment. Sila ni Jesus, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. What is the difference between hell and lake of fire? Mga kauturan, ang hell, impyerno, this will come right after a person dies. There is kalibutan. Subong adlaw may gakapatay, buwas nga adlaw may mapatay. Ang iyakalag kuno ay sa kabaton kay Jesus o ay sa nagtuo kay Jesus nga Savior, din makadtong iyakalag sa impyerno. Sa ginatawag naton nga Hades. Ano nang impyerno? That is the place where God tries to put a person before the Lord Jesus Christ comes. Daw algo holding area na mga kauturan. Antes mag-abot si Jesus Christ sa nagakalamatay nga way nakabaton sa iya, dira anay makadto sa impyerno, hell nga ginatawag.
O nga natawag na sa Bible nga lugar sang pag-antos ang tao. Apang muni matabo. Kung mag-abot na si Jesus Christ, ang tanan-tanan nga mga tao nga way nakabaton kay Jesus nga ila Savior from the beginning of creation until such time nga mag-abot na si Jesus Christ, hukman sila tanan sa Dios kag di ni dapong ila kalag didto sa lake of fire. Take note of that. Ang impyerno until mag-abot na si Jesus Christ, ang tanan nga naara sa impyerno, mag-abot si Kristo, kuwao na sa Diyos, i-dislocate na sila. Tapos, patubangon kay Kristo, sa ukmanan ni Kristo, tapos itagbong sila sa lake of fire. Ang hell, o kung ang impyerno, nga ginatawag, kalagla na idapong sa Diyos. Pero, pag-antos man na Japon, okay? Ang lake of fire, lala pagid. Nga tungod kay idapong sang Dios ang lawas kag kalag sang tawo dito sa lake of fire. How long will that soul will stay? Forever and ever and ever and ever. Mga kauturan, amo nang rason kung nga dapat naton dalo ng tao stilan sa Dios. Hindi lamang bagohon sa Dios kabuya, kundi nga ilikaw siya sa Dios sa patod nga kalaglagan nga mo ang impyerno. Amo na siling sang Psalm 9:17, the wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Ay ambot kung ari may pabati ko sa inyo galing hindi lang nilawig pamatian nyo lang. Ini nga short film, ginkuha ko sa film lang Burning Hell. Bati ka muna. Pero utod lang ni, lipot lang. Pero this is just a picture of the condition of a person in hell. Let's see him on his arrival in hell. Get your filthy hands off me. I'll have you flogged and beheaded for this. Pwede mapatunog-tunogan na. Guards! Your guards cannot help you now, Majesty. Where are we? Look around you. Bukan ni, sarna. You're in hell. Nisroch, it is I, the king of Babylon. Go your way, Belshazzar. It's because of you that I'm in this pain. I thought he'd be glad to see me. Well, I'm not. Let's You see led him me on in his paths of arrival in unrighteousness hell. through this. Now you've got me Get your here. filthy In this hands awful off me. pain. I'll For this have I you hate flogged and you. beheaded I for hate this. you. He used to love me. Guards! There wasn't Your anything he guards would not cannot do help for you me. now, Majesty. You'll find. No one loves Where another are we? here. Look around the great passion in Majesty. It's to hate one another. That's what every lost soul finds out there. There is no love, only hate. Sister hates sister, brother hates brother. The parade of faces that Belshazzar sees are countless. Hundreds of those whom he reveled with were there. But no matter how great they were on earth, whether Pharaoh or king or captain, they were all reduced to just another suffering soul doomed to everlasting torment. And the same applies to friends and relatives of your own. If they're not saved, there is no alternative. Nisroch? There's only one Nisroch, answer. it is Hell. I, the king of Babylon. Go your way, Belshazzar. It's because of you that I'm in this pain. I thought he'd be glad to see me. Well, I'm not. You led me in paths of unrighteousness through this. Now you've got me here in this awful pain. For this I hate you. I hate you. He used to love me. There wasn't anything he would not do for me. You'll find no one loves another. And hell is here. real and hot and terrible. The great I passion thank in God hell for preachers who still preach it this way. is to hate
And now, listen to these profound words by Dr. Jack House. There is no love, only hate. If there's no Sister hell, hates sister. And I told him as long as I live. If there's no hell, I would not preach another sermon as long as I live. I would not go if there's no hell, that I'm convinced from the crown of my head, I would not go day and night. That there is a hell. I'm convinced from the crown of my head, the sole of my feet, said in Matthew 25:41. Our Lord Jesus said to those on the left hand, in Matthew 25:41, depart from me, ye cursed, into everlasting fire. To those on the left hand, prepared for the devil, depart from me, ye cursed, into everlasting fire. Again he spoke about the place in Mark chapter 9, and where the worm dieth not. Again he spoke about the place in Mark chapter 9, where the worm dieth not. Hell is a place of eternal fire, and the fire. Hell is a place of eternal falling. Hell is a place of eternal conscience. Hell is a place of eternal falling. Hell is a place of eternal lust. Hell is a place of eternal conscience. Of only one answer. Hell is a place of eternal lust. And one day people shall cry from hell and say, let us out, let us out. And one day people shall cry from hell and say, let us out, let us out. And be cast out once again before the great white throne judgment of God, for those and be cast once again are you into the prepared? place prepared for This those isn't your first who are invitation to unprepared. get saved. Are you prepared? No doubt right now you recall other Meron church tayo. services where you turn So, amo ng rason kung mga kauturan, nga, he that winneth soul is wise. Why? Because there is hell. Diba? Muna sila ni Dr. Jack Hiles, kung ay mo lang impyerno, ay, I will close my Bible. If there is no hell, I will not preach the sermon as long as I live. Pero sila nga, but I am convinced from the sole of my head down to the sole of my feet that there is hell. Muna rason kung nga ang we witness. Amo na siling ko sa imo bala. Abi, for example, kung tugutan kita sa Diyos nga dito nagtaspiak kinabuhi, no? Ipakita lang sa Diyos sa imo abi ang impyerno in the split of the second. Anong madumduman mo? Ang mga mahal mo dis kabuhi, di ba? Amo nang hambal sang rich man bala ka kag Lazarus. Your father Abraham, please send Lazarus to my father's house. For I have still 5 brothers, so that they will be warned not to go to this place of torment. Sila ni Abraham, they have Moses, they have preachers there. Let them listen to them. Kaya anong desire sang rich man, kay nakita ya, aktual nga dito siya sa impyerno sa napatay siya. Ang ihandom, pastor, ma-preacher siya. Kung tugutan sa Diyos na magbalik sa kalibutan, hindi siya gusto magnegosyante. Hindi siya gusto kung ano mga kurso. He wants to become a preacher. Why? Kaya may 5 pa siya kautod nga lalaki. Nga wala pa nasugiran. Kagkabalugid siya nga ang batasan sa tong mga 5 kautod nga lalaki, pare-pareho man sa iya. Kag kung mapatay to sila, agoy, dira man sila makadto sa impyerno. Ang pamangkot, may ara ka pa bala nga mga mahals kabuhi nga may naluwas? Sawa mo, bana mo, bata mo? Hindi basta-basta, mga kauturan. Kita ya subong, mga ambalan ka na impyerno, do sa way lang sa imo, kaya nga, hindi kagid bala naka-realize nga kung ano gid ang seriousness ang lugar nga kung tawag ng impyerno. Muna nga kinanglan, you have to share the word of God. Urgently. Why? Because there is hell. Diba? Kung wala mo lang impyerno, okay, pag gusto ta. Kung wala mo lang impyerno, nga magagay, patadiya sang wali man. Kung wala mo lang impyerno, why nasa rason nga si Pastor Calayas, ari pa din. Kaya iban mga pastors, why? Di why man ta sang itagaan sang warning, why man ta kinanglan sang anong pagid nga mga bagay da nga iwali ta. Okay? So, amo na nga siling ko, hindi lang dalon tang taos nila sa Diyos para magkampiyon ila kabuhi. What? After that, ano pagid? Para hindi sila magkadto sa impyerno. Diba? Ang wala mo na sugiran, kang magkadto sa impyerno, imagine, isa lang kamo kabalay, kung magkalamatay kita, ikaw ya sa langit, sila sa impyerno. Hindi ito mag-updanay. Hindi ka mo mag-updanay sa piyak ng kinabuhi, abi mo. San ba na mo na, isa lang kamo kiligdaan. Sawa mo, kabataan mo, isa lang kamo kabalay, isa lang kamo kakalanaan, kung magkalamatay kamo, ang iban sa langit, iban sa impyerno, hindi kamo tayo magkilit anaya. Munang lubato nagsiling, the family that prays together stays together. Wrong. Hindi din sakto yan. Hindi din sakto.
ang panimalay nga tanan nakabaton kay Kristo will stay together in heaven. Okay? Amo na sila isang Mark, sila ni Jesus, for what shall it profit a man? Anong pulos sang tao? Bisan maangko niya bilong kalibutan, madula ang niya kalag. What shall a man give in exchange for his soul? Oh, anong kambyo mo sa kalag mo kung magkadto sa impyerno? Bisan anong kadamo sa manggad mo sa kalibutan, sa impyerno ka magkadto ay pulos. Bla? Oh. Now, ari katapusan na lang. Second to last, idaliong na lang. Hindi lang impyerno, may langit. Okay? Basi masiling ka mo, bao ginawali ni pastor, puro lang impyerno. Hindi. May langit pa. Okay? Anong ambal ni Jesus? Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Ano ambal niya? In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. So, may lugar nga langit. Amo na kinahanglan ang tao, masugiran mo parte sa Ginoo para nga kumapatay siya, hindi sa magkadto sa impyerno, kundi magkadto sa langit. Diba? Because heaven is a beautiful place. Ano nga balsang ni Pablo? Ang aton light affliction diri sa kalibutan, ang problema ta, ang aton nga mga pagantos, ahay, katiting lang na ikumparar mo sa plano sa Diyos nga daloon niya ka sa langit. Amo nang kisa nga sila niya, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are seen are eternal. Okay? So, may langit. Ano ning langit? Place of God's dwelling place. Diba? Number 2, it is called paradise. Number 3, it is the place where God's angels dwell. Number 4, it is the place for all Christ believers. Number 5, it is the place of everlasting joy and happiness. And it is the place where all Christ believers will have complete rest from all their labors. Amo ng heaven. Okay? Now, lastly, because life is uncertain. Why should we share people? Why should we win people to Jesus? Because life is uncertain. Ang kabuhi, hindi naton mabalaan. Kabalo ka kung saan ma-end ang kabuhi? Wala. Diba? Amo na sila ni Santiago, whereas you know not what shall be tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and vanisheth away. Ba? Ari, you look Tonight at... with the horrific images now coming in after devastating back-to-back earthquakes in Venezuela. The magnitude 7.2 and magnitude 7.5 quakes just 39 seconds apart, and they have been deadly. Dramatic video tonight showing the moment the earthquake struck, buildings collapsing into clouds of dust and debris. Tonight, the death toll climbing. The quakes bringing down the ceiling at an airport just north of Caracas. Travelers running for their lives with the terminal coming down around them. Search and rescue teams working around the clock, digging for survivors. Thousands of people still missing at this hour. Tonight, dozens of aftershocks now reported, and you will see the moment on Venezuelan TV showing children being pulled from the rubble alive. ABC's Victor Akendo leading us off tonight. This is the terrifying moment two massive back-to-back earthquakes struck Venezuela. The strongest to hit the country in a century. A magnitude 7.2 followed 39 seconds later by an even stronger 7.5. Buildings collapsing as panicked residents race for cover. Officials say at least 250 buildings have been damaged. This survivor saying it was like a horror movie. De película de terror. You can hear the fear from passengers on this plane on the tarmac in Caracas. Sections of the airport crumbling into a cloud of dust as travelers scramble to escape. Tonight there is a desperate race to find survivors underneath mountains of concrete and twisted metal. Rescuers Dahil ang tanay. Mga kauturan, muna ang balsang Biblia, whereas you know not what shall be on tomorrow. Diba? May kabalo kung ano ang buwas. We just don't know what will happen tomorrow. Sang June 6, 26, nagliga na nga week, no? Friday. Ang mga tao to sa Venezuela, wala kabalo nga, amo na nga time nga madula ng ilang kabuhi. Diba?
Amo nang rason kung we need to share people about Jesus because life is uncertain. Life is uncertain. San diri sa aton, sa Bacolod. San diri sa aton lugar, way takabalo sang matabo buwas nga adlaw. That is why as early as this, dapat ang isa ka tawo masiguro niya na ang kabuhi yara sa Dios. Di ba? What is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Sa full nga parable da sa Bible, siling sang manggaranon nga tao, I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, Thou fool! Siling sang Ginoo sa iya. Siling sa manggaranon nga tao, Baw, damo na ko pagkabutang na tigana sa madamo nga tuig. Ang imuon ko, makaon na lang ko, mainom ka magpangalipay. Ano nga ambal sang Ginoo? Buang ka! Subong nga gabi, ang imo kalag pagakuhaon nakon, kag sino bala ang mapulos sa mga butang nga imo gintipon. So is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. Okay? As a conclusion, ang pamangkot, naluwas ka na. Personalized ta sa aton kaugalingon. Naluwas na ako, naluwas ka na. Ikaduwa nga pamangkot, may mga unsaved loved ones pa ka ba lang, may panaluwas? Sino may unsaved loved ones pa? Raise your hands. Okay? So, tanan, almost. Hindi ka magsiling nga, ikaw, tanan-tanan niya, loved ones mo, naluwas na. Anong imuunta? Okay? Pray for the salvation of our unsaved loved ones, friends, neighbors, workmates, and others. Hindi lang mga muyo ka, but siling sa Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Anong imuon mo? Orally, dapat ikaw mag-share sa Word of God para ang tao makainulsol, magtuo kay Hesukristo. Ano pa gayad? Give your life, your time, your money, and your resources for missions. Nga aman. Ano mo, what is life after all? Blah? So bilang mga Kristohanon, we must be faithful serving the Lord. Kung ikaw Kristohanon, magtutom ka sa pagalagad sa Diyos. Amo na siling ko bla? Kung dito ko naspiya kinabuhi, i-open sa Diyos, sabi ang mata mo, pakitaon ka sa Diyos ang 1 minute lang, pakita sa Diyos, amo na yung katabo sa kalibutan. Amo na yung katabo sa impyerno, mahal mo sa kabuhi sa impyerno, siguro, doon di ka batas. Siling sang kanta, only one life will soon be past, only what's done for Christ will last. Amo ni ang verse nga dapat naton memorizon. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Let us pray. Dear Lord, our loving Heavenly Father, we are so amazed by your plan, by your wonderful plan for each one of us. Ginoo, may mga bagay nga hindi naman maintindihan sa siniyang kalibutan apang ang isa lang gid kabutang nga amo na hangpan amo nga kon ang isa ka tawo yara na kay Kristo kambyuhon nimong iya kabuhi kag tagaan nimo sa paglaom nga bisan mag-abot ang kamatayon hindi siya magkadto sa duog sa pagantos kundi magakadto sa imong ginharian dira sa langit. Ginoo, siningaga nagapangamuyo kami nga ikaw mag-usisa sa among kaugalingon. Kung bala kami matutuod nga nakakilala sa imo, tutuod nga naging Kristohanon. Kung mayari pa diri Ginoo nga wala pa sigurado sa iya kabuhi. Way pa nagtuo kay Jesus nga Savior. Agway pa kasiguruhan kabay nga siningaga ikaw magtudlo sa iya. Siya man makasiling, ako makasasala, gainulsol ako sa akong kasalanan. Pag ginatugyan ko nga akong kabuhi kay Kristo, agod nga maangkon-angkon ang kabuhi nga walay katapusan, ang paglaom nga yara lang gid sa iya. While your heads are bowed, your eyes are closed, tiningan-tinion.
Gusto ko mamangkot sa imo. Sino karon siningaga nagasiling, Pastor, please pray for me. Siningaga, salamat sa Dios kay si Jesus Christ natukiban ko nga siya lang gid ang manuluwas sa akong kalag, akong kabuhi, sininga tinion. Lubos nga pagtuo, ginanalusuran ko ang akong kasalanan. Kag ginatuuhan ko si Jesus nga siya lang gid ang akong manuluwas kag Ginoo sa akong kabuhi. Kabatunon akon siya nga akong manuluwas sa akong tagipusoon sa sininga tinion. Kung mo nang imo desire sa imo tagipusoon, how many of you will say that? Magbayaw sa imo kamot nga nagasiling, Pastor, please pray for me. Sininga tinion, ginabaton ko si Jesus nga ako manuluwas. Mera, gaymo sina, raise your hand. Mera? Siguraduhan kabuhi mo ang kalag mo. Kaya nga aman, ang kalag naton is a very important part sa atong kabuhi. Make a decision that lasts forever. Pag wala sang iban, kundi pagtugyan sa imo kabuhi kay Kristo. Don't be ashamed. Hindi ka magkahuya. Masiling, nahuya ako. Ang kahuya mo na magadaldal sa imo sa kalaglagan. Come to the Lord right at this time. Sino mag-imo sina? Raise your hand. Mary? Tanan-tanan, nakabaton na? O, Mary pa? Now, ikaduha kong pamangkot. Ikaw, Kristohanon. Kabalo kita sang aton misyon sa kalibutan. Among pagdala sang tao sa tilan sa Diyos. We have to engage our life in missions. How many of us will say today, Pastor, please pray for me. I want to dedicate my life. I want to surrender my life for missions. I want to surrender my life to be channel of blessings to other people by sharing the Word of God, by supporting the missions. Mayara, game mo sina, raise your hands. Yes, God bless you. Sino pa? Yes, God bless you. Raise your hand higher, higher, higher. Okay, salamat sa Diyos. Salamat. Salamat. Sige, God bless you. God bless you. Lord, padayon na sa pangikot ang tagipusoon tagsa-tagsa. Because this is our prayer in Jesus' name. Amen. Sige. So, thank you.